Mga kapatid, sa ating banal na pagdiriwang ito, sama natin sa ating pananalangin ang ating pasasalamat at tatatangin kainingan ni Mario at Cora de Leon, si Mangan, Clayton Salazar family, Lumba family, Clayton and Susie Dueñas, kay di sina Aurora Silungan at pamilya, Lisa Santiago at pamilya, Michelle Esteban at pamilya, Lourdes Hilario at pamilya, Mayan Serion at pamilya, Christopher Janet Lo at pamilya, Dr. Barat Marito Lentino at pamilya, Cecily Rivera at pamilya, Jean Silungan at pamilya, Dr. Alexander Balag at pamilya, Kevin Maximo at pamilya, Maria Taqueron at pamilya, Edgardo Aida Pulanan at pamilya, Celia San Felipe at pamilya, Dr. June Mendoza at pamilya, Renet David de Leon at pamilya, Bel Arcagakin at pamilya, Alicia Arcega Villaculsis at pamilya, Lina Digoro at pamilya, Colette Evelyn Salazar at pamilya, Seri Silin Dominic Nicolas, Janet E. Pascual at pamilya, at hindi ng EDB Community, Antonio Victoria Sanchez at pamilya, Bishop Dennis Villarojo, Reverend Father Opino Pengsugi, Cesar Antolita Nicolas, hindi para sa kaligtasan, Nina Adriano Sanchez at pamilya, Architect Bernard at Edna de Guzman, George at Vincula at pamilya, Camila Saroquino at pamilya, Pining Villanueva at pamilya, Oliver at Sheila Bernabe at pamilya, Jen Tamari at pamilya, Rowena Villero at pamilya, Arman at Eddie Isma at pamilya, Josie Brillantes at pamilya, June at Doris Vilahera at pamilya, Joanna Moradas at pamilya, Amy Ferry B. Manalo at pamilya, Dayan G. Bunag at pamilya, Gaspar at Susan Duvane at pamilya, Jim at Jonah Linden, Emelita de la Cruz at pamilya, Reynante Ignago at pamilya, Yvette Barrera at pamilya, Gigi Bautista Alejandro at pamilya, Ivy Lorraine at pamilya, Dr. Onaisa Katrina Valera at pamilya, Maria G. Ada, Dr. Ken Ada at pamilya, Jaime Jovian Cruz, Dr. Caroline Enriquez at pamilya, Dr. Alan Yvonne Guevara at pamilya, Dr. Chester Calapis, mga doktor at medical staff ng Our Lady of Fatima Hospital sa Valenzuela City, Santo Niño Hospital sa Bustos, Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina City, Region 2 Trauma Medical Center sa Maybong, Nueva Vizcaya, mga doktor at medical staff ng Privino Hospital, Skyline Hospital at Qualimed Hospital, at ng lahat ng mga frontliners sa pagsugpo sa pagkalat ng salot na COVID-19, gaya ng iba pang mga doktor at healthcare providers, mga pulis at sundalo, mga business leaders at workers, at mga kawali ng pamahalaan nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan ni Evelyn Suasito, Eloisa Villamil, Flores El Periciado, Dr. Celia Mendoza, Ellen Ferrer, Richard Carigo, Joan Perez, Capistrano Mandegro, Janet M. Lo, Samantha Osea, Maria G. Cruz, Corazon Donato, Irino Cristobal, Patricia J. Puntilio, Marian Maravilla, Chelo del Mundo, Joji Santiago, Lito Soriano, Timoteo Rivera, Adora de Leon at pamilya, Gidanday Rambunan, Leonardo Breda Tirole, Madeline Villanueva, Jose Ingat, at hindi para sa karawan ni na Virginia Melendres, Estrella Quezon, Shirley Trujillo, Reynaldo Espejo, Marie Cris Pu, Julie Ann Caridad, Jonas Smith Young, Freddy Aguilar, Laila Castillo, Father Larry Rustia, Adel Dura, John Judiel Ruiz, Maricor Manaba, para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Luis, Celestina, Carlos Eugenio, Jesus, Romeo, Odi, Jesus, Ricardo, Silidonia, Viviana, Gil, Sila, Isabela, Leticia, Evelyn, Alfredo, Eric, Nicolas, Nelson, Frederick, Raquel, Dean, Puloy, Maura, Roman, Andres, Epifania, Rufo, Celia, Marisa, Flor, Protasio, Susana, Tanasia, Nestor, Maria Teresita, Ima Concepcion, Jaime, Domingo, Maximina, Alejandro, Enriqueta, Brian Angelo, Maricel, Jose, Theodora, Alejandro, Sofia, Julita, Roy, Justin, Lucila, Felisa, Pedro, Frederick, Felino, Romeo, lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, at hindi na mga namayapang mga lektor ng Diocese ng Malolos, at mga doktor at frontliners, at mga naging biktima ng salot na COVID-19. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kalinangan ka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad sa atin ng lubos. Sino kong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Dumating na tagapaganyayang mga makasalalay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalugluga sa kanan ng Diyos Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ang madaming makapangyarihan, ginawa mong maging iyong katuwang sa bayanan mo sa pagganap sa kaligtasan. Ipagkalubog lagi namin kagalak ang muling pagkabuhay ng iyong mong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Corinto. Natagpuan niya roon si Aquila, isang Hudyong taga-Ponto. Kararating pa lamang ito mula sa Italia, kasama ang kanyang asawang si Priscilla. Umalis sila roon sapagkat pinalayas ni Claudio ang lahat ng Hudyo sa Roma. Nakipagkita sa kanila si Pablo at doon na nakitira sapagkat sila'y magagawa ng toga tulad niya. At siya'y tumulong sa kanila. Tuwing araw ng pamamahinga, nakikipagpaliwanagan siya sa sinagoga at sinikap niyang mahikayat sa pananampalataya ang lahat, maging Hudyo o Griego. Nang dumating sina Silas at Timoteo mula sa Macedonia, inihukol na ni Pablo ang buo niyang panahon sa pangangaral at pagpapatotoo sa mga Hudyo na si Jesus ang Kristo. Nang siya'y sa dumating nila at laigin, pinagpag niya ang alikabok sa kanyang dawit bilang babala sa kanila. Sinabi niya, kasalanan na ninyo kung kayo'y mapahamak, hindi ko nasagulin iyon. Mula ngayon tutungo ako sa mga Hentil. Kaya tumalis siya roon at tumira sa bahay ng isang nangangalang Tisio Justo, isang taong may takot sa Diyos. Karating ng sinagoga ang kanyang bahay. Si Crispo na tagapamahala ng sinagoga at ang kanyang sambahayan ay sumampalataya sa Panginoon. Sumampalataya rin naman at nagpabinyag ang marami sa mga taga-Korinto nakikinig kay Pablo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na halang. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na halang. Tumawid ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kapanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na halang. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin na naghayag. Sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos mo yan hinulutan. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay namin. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang kon ay buong galak na puliin sa pag-aaway. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay namin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita, at pagkaraan ng kaunting panahon pa, ako inyong makikita uli. Nag-usap-usap ang ilan sa mga alagad. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Bakit niya sinabing kaunting panahon na lamang at hindi na natin siya makikita? At pagkaraan ng kaunting pang panahon ay makikita uli. Sabi pa niya, sapagat ako'y paroon sama. Ano kaya ang ibig sabihin ng kaunting panahon na lamang? Hindi natin maunawaan. Naramdaman ni Jesus na ibig nila magtanong, kaya sinabi niya, nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lamang at hindi na niyo ako makikita at pagkaraan ng kaunting panahon, ako'y inyong makikita uli. Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo.
Mga kapatid, sa ating mabuting balita ay pinapayag sa atin ng ating Panginoon ang kanyang pagpapaliwanag sa kanyang mga alagad sa kung ano ang pwedeng mangyari pagdating ng panahon na siya kasama ng kanyang mga alagad sa kasalukuyan, kaya sila ay nagagalak sa kasalukuyan. Subalit darating ang panahon, siya hindi nila makikita sa kanilang mga mata, sapagat marahil mga kapatid, ipinapayag na ng Panginoon sa kanila ang darating na kanyang pagbabalik sa kanyang kaharian. Kaya nga po matapos ang kanyang kamatayan dito sa lupa, matapos ang kanyang muling pagkabuhay, siya babalik na sa kanyang tahanan at ating magiging tahanan. Siya babalik na sa kanyang kaharian. Subalit mga kapatid, ano naman ang sabi sa atin ng ating Panginoon? Hindi niyo ako makikita, subalit muli niyo ako makikita. Para po bang malaking kabaligtunaan? Sapagat mga kapatid, ang ipinapakita lamang sa atin ng ating Panginoon sa kanyang pangungusap na ito, hindi na siya makikita ng ating mga mata, subalit palagi kapiling natin ang ating Panginoon. Subalit darating ang panahon, makikita muli natin ang ating Panginoon ng harap-harapan. Makikita muli natin ang ating Panginoon at pagkakasalamuha kapag tayo ay nagkasama-sama na sa langit na tunay nating tahanan sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya nga po ito yung tinatawag doon sa teolohiya na nandito na, subalit wala pa. Kaya nga po ang kaganapan ng kaligtasan ay nagsimula na, subalit ang pinakakaganapan ay naroon sa kaharian ng Panginoon. Ang kaganapan ng kaligtasan ng bawat isa ay naroon sa pagdating natin sa kabilang buhay. Kaya nga po mga kapatid, nung namatay ang ating Panginoon sa krus, nung iniyari na ang kanyang buhay, nagsimula na ang pagliligtas ng ating Panginoon. Subalit ang kaganapan, kasama tayo sa makikipagkaisa sa kaganapan ng kaligtasan na ito. Sapagat iniaalok na sa atin ng ating Panginoon ang langit, iniaalok na sa atin ng ating Panginoon ang kaligtasan para sa ating sarili. Subalit kung tayo naman ang tatalikod sa ating Panginoon, kung tayo naman ang tatalikod at hindi tatanggap sa kaligtasan na ito, mga kapatid, kahit gustuhin ng ating Panginoon, tayo mismo ang magpapahabag sa ating sarili. Kaya kinakailangan ang pakikipagkaisa ng bawat isa sa atin. Kaya nga po naririto na, nagsisimula na, nagaganap na sa atin, subalit ang pinakakaganapan ay pagdating ng takdang panahon. Kaya nga po wala itong pinagkaiba kapag ka kung meron kang alaga, kung meron kang tanim na puno sa iyong bakuran, nakita mo yung halimbawa, meron kang tanim na bayabas, nakita mo nagbunga na, nandiyan dyan na yung bunga, pero wala pa. Bakit? Kasi nandiyan dyan na yung bunga, pero baka mamaya bubot pa. Kaya pinakailangan mag-antay-antay ka muna para ito ay magkaroon ng kaganapan, para ito ay magkaroon ng pagkahinog. Kaya nga po nandiyan dyan na yung bunga, pero hindi mo pa po pwedeng pitasin sapagat hindi patakda ang panahon. Kaya nga po mga kapatid, ganun din para sa atin ang pagdatal ng kaligtasan, ang pagdatal ng kaharian ng ating Panginoon. Naririto na, nagsisimula na o nasimula na, subalit ang kaganapan ay pagdating ng takdang panahon. Kaya nga po ang sabi sa atin, habang nagsisimula na ang paghahari ng Diyos sa atin at ang kaligtasang iniaalok sa atin ng ating Panginoon, nararapat lamang din makipagkaisa tayo sa ating Panginoon nang sa gayon, hindi tayo mapahaba, bagkus tayo nga ay maligtas mula sa ating pagkapalalo. Kaya nga po tingnan niyo mga kapatid, no? Pag hindi ka nakipagkaisa doon sa kaganapan ng kaligtasan, ikaw mismo ang magpapahabag sa iyong sarili. Kaya nga po halimbawa mga kapatid, no? Nang ako po'y bata-bata pa, nahilig ako manood ng mga pelikula na bakbakan, mga barilan, no? Ngayon no, ay yung mga artistang Pilipino, magagaling po yung makutos sa atin nung araw. Bakit? Kasi ang galing nilang magpapaniwala sa atin. Hanggang ngayon naman, iba, no? Kaya naman ang tawag na entertainment, no? Para malibang ka, no? Hindi naman talaga accurate lahat yung kanilang ginagawa, pero ito'y para malibang ka, no? Kaya isa sa mga ipinagkakalibangan ko nung araw, ay kapag ka po ang palabas ay ang bida ay si Lito Lapid, no? Na action star nung araw, pero ngayon po'y senador, no? Kaya magaling po siyang artista nung araw, pero bilang senador ay kayo na po ang bahala magpasya, no? Ngayon no, ay nung araw, madali akong nauuto ng mga antics ng mga artista, lalo na yung mga palabas ni Lito Lapid, no? Mantake mo, bubunot ang baril, tapos yung baril itataktak doon sa balisok. May dalawang tumatakbo na kalaban, binaril yung balisok.
bagsak yung dalawang kalaban, no? Parang nakati pa yung bala at saka yung bariso, no? At ang pinakamatindi ay maraming kalabang tumatakbo. Ang ginawa ni Lito Lapid, kumuha ng gadgaran, binaril yung gadgaran, patay lahat ng mga tumatakbong kalaban, no? Kaya tingnan ninyo, no? Ay nung bata ka, paniwalang-paniwala ka, ngayong matanda ka na, ay alam na alam mo, nautukan ng bata ka, no? Kasi hindi po pwedeng mangyari yun, no? Malabong mangyari yun sa katunayan, no? Pero ikaw ay talagang napakanga. Kaya nung bata ko, inibilo ko yan, no? Kaya dahil sa Lito Lapid, tumatalo niya mula sa kabayo. Kaya nung isa na ko'y pauwi sa amin, sakay-sakay ako ng owner, naisipan ko nga ko'y nung nasa likod, mag-ala Lito Lapid, no? Kaya kung ginawa ko, habang umaandar yung owner, tumalon ako sa owner, kasi gusto ko magpasikat, no? Ngayon nung ako'y tumalon sa owner, na hindi pa naman dapat hihinto, sapagat ilang metro pa ang dapat niyang lakbayin bago hinto. Ay ako po'y tumalon habang tumagal yung owner, no? Akala ko ako'y babagsak sa aking dalawang paa. At ako po'y nung bumagsak, hindi sa aking dalawang paa, kasama na yung kamay ko, pati ang muso ko, no? Bakit? Dumaldak ako doon sa isang putikan, no? Kaya po, sa halip na ako'y maging Lito Lapid, naging Lito Lapad, no? Dahil sa talagang nangudgud yung mukha ko doon sa putikan, no? Kasi nag-ala Lito Lapid, kaya lang, hindi pa oras ng paghinto ng owner, tumalo na, kaya na-disgrasya. Kaya nga po ang sabi sa akin, ganyan din po ang nangyayari sa akin sa buhay. Kaya po darating ang panahon, may kaganapan ng kaligtasan. Darating at darating. Subalit, kinakailangan makipagkaisa ka. Sapagat kapag hindi ka nakipagkaisa at ikaw mismo ang gumawa ng sarili mong plano na wala ang Diyos, ano ang mangyayari sa iyo? Baka mas matindi pa kaysa kay Lito Lapad. Bakit? Kasi ikaw mismo ang magpapahabak sa iyong sarili. Kaya kapag ang plano ng Diyos ay maging mabuting tao ka, makipagkaisa ka. Nang sa gayon, magkaroon ka ng kaganapan ng kaligtasan. Kaya kapag halimbawa, ang plano ng Diyos para sa iyo, maging mabuting tao ka, nagpakasama-sama ka, hindi kasalanan ng Diyos. Ikaw mismo ang tumalikod sa kaligtasan at kaharian ng ating Panginoon. Kaya nga pong sabi sa akin, kinakailangan makipagkaisa ka rin, ikaw rin ang magpapasya, kapiling ang ating Panginoon, upang nang sa gayon, makarating tayo sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya nga po ang panawagan sa ating mga kapatid sa araw-araw na paglagi natin sa mundong ibabaw, sana maging kaisa natin ang ating Panginoon sa bawat lalo ng Diyos na namamayani sa ating kalooban at maging kaisa rin ang ating kalooban na ayon sa plano ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Nang sa gayon, matigim tayo ng kagalakan pagdating ng takdang panahon. Mga kapatid, ihahalog natin sa atin ng Diyos ang kanyang lakas sa mga panahon ng pangkailangan. Idalangin natin na lagi tayong umasa sa Kanya. Sa bawat pananggita ng ating po'y tutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan na may buong tapang na magpatotoo at walang takot na magpahayag ng mensahe ni Kristo sa mundo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nabubuhay sa pangungulila at dalamhati, naway makaranas na nakapagpapaginhawang presensya ng pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nalulungkot o namimighati, naway makaunawa sa tunay na kahalagahan ng kanilang buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa kanilang kahinaan, naway matuklasan ng mga may sakit at may kapansanan, ang lakas ni Kristo muling nabuhay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaon ng tapat sa Panginoon, naway makatagpo ang manunugos na nagpakasakit para sa kanila, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang maraming puspos ng kabutihan at pag-ibig, tunghayan mo na may mamagang iyong bayan, dahil sa kanilang mga pagkukulang. Tulungan mo sila sa mga inaharap nilang pagsubok at hayaan mong lukuban sila ng iyong pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, pakitin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng halang mga alay, upang ang mga pinagigdapat mong gawing talusay ay maging marapat na makasalo sa tingin ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan namin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang madaming makapangyarihan, tuloy ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan na iyong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa ating lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang pag-aay na akong kinalutan, ito ang nilugdatin ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihari sa iyo upang kami ay matubos. Siyang damban at paring naghahandog, siya pa rin ang upang handog na ilukod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, na upuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang nagalito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ang maraming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabalaran, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinag-isang kusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihan ni Milyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot malanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alalas sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iaari namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kanis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung inarapat na tumayo sa harap mo para maging buwan sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, rinapin mo ang iyong simahang nagarap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at Ilenis naming Obispo at ng Talang Kaparian. Alalahanin muli ng mga kapatid naming nahinday na may pag-asang sila muling magbubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at paglingin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay Sana Mahal na Birhen Maria, Reyna ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso. Kay Sana mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay din sa daigdig ng kalulutugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tanumili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang lupang mo, dito sa lupa, aralan sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming manyasala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag kami ipahintulot sa puso at mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa iyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa iyo. Lumayan mo ang aming pananampalataya pag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumaiyo. At sumayo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo inaaniyahan sa kaniyang bigin. Panginoon, hindi na parapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita lamang ay gagaling na ako. Radyo Imperata, kaugnay ng COVID-19. Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 na lumalaganap sa kasalukuyan at nagiging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kalikasan at pinagmumula ng salot na ito at kung paano masusugpo ang paglaganap ng sakit na dulot nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina na mapaglingkuran nila na may puso at kakayahan ang mga may karamdaman at sa mga sangay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa salot na ito. Sinasamo namin ang mga dinapuan ng sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at matulungan ang lahat ng nangangailangan. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano. Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Panalangin mo kami. San Roque. Panalangin mo kami. San Lorenzo Luis. Panalangin
Amadaming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pag-amoy ninyo anak ay papaginabangin lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pinagpapasalamat sa ating pong puting pura paroko, Father Rubino Bengsuli, at hindi po ang ating sangguniang pastoral ng parokya, mga mananampalataya ng ating pong parokya, ni San Pedro Apostol, dito sa Tumpumanga sa San Jose del Monte City, sa kanila pong pagpupunyagi sa pag-aanda at pagdiriwang ng aking pong ika-14 na taon sa pagkapari kahapon. Kaya po salamat po sa lahat ng effort sa kabila po ng tayo ay naharap sa matinding pagsubok dulot ng salot ng COVID-19. At hindi po sa lahat po ng mga bumati kahapon, marami po salamat mula po sa iba't ibang parokya, mula po sa parokya po ng San Toribio sa Bustos, mula po sa National Shrine and Parish of Our Lady of Fatima sa Valenzuela City, at hindi po sa mga naging kaibigan at estudyante, mga naging kasama na magulang sa ating pong seminaryo minor ng Immaculada Concepcion. At nakakatuwa naman po na kanina ay umabol pa yung isang parent ng ating ex-seminaryan, kanina lang bago mag-misa, para po dumalaw dito sa atin. At salamat po sa kanila. Kaya nakakatuwa naman yung mag-anak na Villejera, June, Doris, at saka yung anak nila si Vladimir, na dati yung estudyante sa seminaryo. So sa kanila po, marami pong salamat. At sa lahat po naman nagpagod ng kanila pong pagbati, marami rin pong salamat. At kami pong anin na naobela ng pari, 14 na taon na nakalilipas, ay patuloy niya sa aming panalangin para nang sa gayon, magampanan namin ang aming misyon bilang mga paring tagapaglikod sa ating pong sambayanan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng mga Panginoon Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Panalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos, Na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo, aming Panginoon. mapagpalang Ama, kasi mo kami ng mahal at pagpapalag kaya lamang sa pamamalita ng Mga ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ang anak ko. Pagundahan sa kanyang pagpapamasakit at pagamatay sa krus. Papaginabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kalulalkian sa langit. Hiniling namin ito sa ngalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Ang tulong ng Diyos ay mamalaki nawas sa amin.